sa gitna ng digmaan. Isang napakalaking kayamanan ang sinasabing itinago sa Pilipinas. Ginto, alahas, relikya, at mga kayamanang hindi pa nakikita ng mundo. Sinasabi ng alamat na ito ay tinago ng hukbong Hapon bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit hanggang ngayon, isa itong misteryo na patuloy na hinahanap ng marami. Ito ang kwento ng Yamashita Treasure. Totoo ba ito o isa lamang alamat na lumaki sa paglipas ng panahon? Si General Tomoyuki Yamashita ay isang general ng hukbong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kilala siya bilang Tiger of Malaya dahil sa kanyang mga kampanya sa Southeast Asia. Noong mga huling taon ng digmaan, lumipat ang puwersa ng Hapon sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat at kwento, dito raw itinago ang malaking bahagi ng mga nakulimbat na yaman mula sa iba't ibang bansa sa Asya. Ngunit isang mahalagang tanong ang bumabalot sa kwento. Bakit sa Pilipinas ito itatago? Ayon sa alamat, ang Hapon ay may lihim na operasyon na tinatawag na Golden Lily. Sa gitna ng isa raw itong malawak na sistema ng pagkuha ng ginto, alahas, at mahahalagang artepakto mula sa mga sinakop na bansa. Sinasabing ang mga ito ay dinala sa Pilipinas at itinago sa mga kuweba, tunnel at underground vaults. May mga kwento pa nga na ang mga nagtrabaho sa pagtatago ng kayamanan ay hindi na nakalabas pa. Ngunit sa kabila ng mga kwento, walang opisyal na dokumento na kumukumpirma ng ganitong kalaking kayamanan. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang naghanap sa tinaguriang Yamashita Treasure. Ang ilan ay mga pribadong treasure hunters. Ang iba naman ay dating sundalo o ordinaryong mamamayan na naniwala sa mga mapa at kwento. Isa sa pinakatanyag na kaso ay ang kay Rogelio Roxas. Noong dekada 1970, sinabi niyang nakakita siya ng ginto at isang gintong Buddha sa isang tunnel sa Baguio. Ngunit kalaunan, ang kanyang kwento ay nauwi sa isang malaking kontrobersiya na umabot pa sa korte sa ibang bansa. Dito rin pumasok ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil dito, mas lalo pang lumakas ang interes ng publiko sa alamat ng kayamanan. Ayon sa ilang ulat at dokumento ng kaso, sinabi ni Roxas na ang kanyang natagpuan ay kinuha ng mga tauhan ng pamahalaan. Ang sumunod na mga taon ay puno ng legal na laban, testimonya at kontrobersiya. Sa isang korte sa Hawaii, nagkaroon ng desisyon pabor kay Roxas sa ilang aspeto ng kanyang reklamo. Ngunit kahit na may mga desisyong legal, hindi nito tuluyang napatunayan ang eksaktong lawak o pinagmula ng tinatawag na Yamashita Treasure. Hanggang ngayon, nanatili itong isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng alamat. Kahit walang malinaw na ebidensya, patuloy pa rin ang paniniwala ng marami. Bakit? Una, dahil sa digmaan. Ang Pilipinas ay naging sentro ng matinding labanan noong World War II. Pangalawa, dahil sa mga kwento ng aktwal na paghuhukay at tunnel discoveries sa iba't ibang lugar. Pangatlo, dahil sa ideya ng nakatagong kayamanan na maaaring magbago ng buhay ng sino mang makakahanap nito. Sa social media ngayon, mas lalo pang lumalakas ang mga ganitong kwento. Minsan, ang mga bagong discoveries ay kumakalat online kahit walang kumpirmasyon.
Sa pananaw ng maraming historiador, ang Yamashita Treasure ay nananatiling isang alamat. Walang sapat na ebidensya na magpapatunay ng isang napakalaking underground treasure network sa Pilipinas. Ngunit sa kabilang banda, may mga dokumento, testimonya at kasong legal na nagpanatiling buhay sa kwento. Kaya hanggang ngayon, nananatili itong nasa pagitan ng kasaysayan at alamat, hindi ganap na napatunayan, ngunit hindi rin tuluyang nawawala sa usapan. Marahil ang tunay na kayamanan ng Yamashita Treasure ay hindi ginto o alahas, kundi ang mga kwento, paniniwala at misteryong iniwan nito sa kasaysayan. Naniniwala ka ba na may Yamashita Treasure sa Pilipinas? O isa lamang itong alamat na lumaki sa paglipas ng panahon? I-comment ang iyong opinyon. At para sa mas marami pang misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe sa Lost Signals PH.